Mga kaibigan, magandang araw po sa ating lahat. Muli pong nagbabalik ang inyong lingkod. Sa araw na ito mga kaibigan ay may ibabahagi naman po ako sa inyo na mga tips po sa ating pong Piso Wi-Fi. Isa sa mga problema ngayon ng ating mga kaibigan ay yun pong kanilang mga vendo na kung saan ay humihina at bumabagal po yung internet connection natin or di kaya yung Piso Wi-Fi ho natin. So syempre mga kaibigan, bago po ang lahat, gusto ko pong batiin o gusto ko pong i-shoutout yun pong ating pong member ng ating pong pa-shoutout mga kaibigan. Kung gusto nyo pong magpa-shoutout, ang kailangan nyo lang gawin mga kaibigan ay mag-join lamang ho kayo. Mayroon po kayong join button po sa inyong screen. At ang sangga doon ay hindi ho kayo makalimutan sa lahat po ng ating pong mga i-upload na mga video tutorial. So makikita mo nyo mga kaibigan, yung pong ating mga kaibigan dyan na nagpa-member, nandyan po sila sa screen. Hindi ko na po isa-isahin pa mga kaibigan. Shoutout ko na lamang po sila. Again, ako po ay nagpapasalamat sa kanila mga kaibigan sapagkat nagstay ho sila sa atin pong YouTube channel. Kasi may bigan sa pagstay ho nila ay nakakatulong din po sila sa paglago po ng atin pong YouTube channel po mga kaibigan. So ngayon simulan na ho natin mga kaibigan yung tip na ibibigay ko po sa inyo. Bakit nga po ba humihina o bumabagal po yung atin pong Piso Wi-Fi? Nakabili naman ho tayo ng mga higher specs na sinasabi ho natin. Lahat po ginawa na po natin mga kaibigan, pero bakit nga po ba sobrang bagal pa din po ng atin pong mga Piso Wi-Fi? Ano kaya po ang dahilan? Kahit naka-anti-lag na po tayo, naka-priority gaming na ho tayo, pero bakit po marami pong umaangal, marami pong nagtatanong kung ano daw po ang dapat gawin at magandang gawin sa kanilang mga Piso Wi-Fi. Siyempre po may bigyan sa atin pong kasagutan yan ay kailangan po marami ho tayong dapat i-consider. Unang-una mga kaibigan ay dapat i-check ho talaga natin yun pong atin pong internet speed mga kaibigan. Lagi ko pong sinasabi ay napakalaking impact po yun pong atin pong internet. So ganito po mga kaibigan, halimbawa na lamang po meron ho tayong 100 Mbps. Tapos gusto ho natin na smooth po yung gaming ho natin, smooth po yung atin pong Piso Wi-Fi. Halimbawa na lamang po, meron ho tayong 20 client po or 20 na mga customer nakakonekta po sa atin pong Piso Wi-Fi. Ngayon po may bigan, 100 Mbps, i-divide ho natin yon sa 20 katao. So ang makukuha natin doon is 5 Mbps each. Ang speed na yan mga kaibigan, 5 Mbps each, ay sigurado ho tayo na hindi po talaga maglalag or smooth ho talaga ang gaming na mararanasan po ng ating clients sapagkat napakabilis na po ng 5 Mbps each po mga kaibigan gamit lamang po ang cellphone nila. So halimbawa lang din naman kung meron po tayong target na 50 clients or customer na mag-connect dun sa atin pong 100 Mbps, i-divide ho natin yon. So meron po silang tag 2 Mbps each. So 50 clients ay kayang-kaya po yun pong 100 Mbps po natin mga kaibigan. Maliban na lamang po kung kayo po ay meron pong 100 Mbps tapos gusto ho ninyo na 100 client din po yung inyo pong makakonect sa inyo pong Piso Wi-Fi, ay syempre okay din po yun kasi 1 Mbps each po sila. Yun lang, kung maganda yung ping ng atin pong internet at maganda din yung connection natin ay kayang-kaya po mga kaibigan i-handle ng 100 Mbps yun pong 1 Mbps each na 100 katao po mga kaibigan. Kaya po mga kaibigan, yun po mga kaibigan natin dyan na nagtatanong bakit daw mahina yung kanilang internet connection o yung kanilang mga Piso Wi-Fi, tinatanong ho natin kung gaano kalakas ang kanilang speed, ay nagsasabi lamang sila na gumusim lamang yung gamit 20 Mbps, 30 Mbps. Nako, napakahina po niyan mga kaibigan. Kung ang target ho natin ay hanggang 100 clients po. Kaya meron ho talaga tayong i-consider doon sa atin pong internet speed po mga kaibigan. Ano? Kaya tanggapin na lamang po natin na habang dumadami yung ating client ay hindi ho talaga maiiwasan yung paglalag ng atin pong mga Piso Wi-Fi. Pero ngayon mga kaibigan ay may ibibigay ho ako yung tips sa inyo. Mayroon po akong ipapakitang diagram po sa inyo. Baka ito po ay makatulong sa atin pong mga Piso Wi-Fi na kung saan sinasabi ho natin na okay naman yung internet speed natin, okay naman yung vendo natin kasi higher specs yung nabili natin, pero dapat alam din po natin to mga kaibigan. Ay sana makatulong sa inyo yung diagram or tip na ibibigay ko po sa inyo mga kaibigan. Siyempre, kung baguhan pa lamang po kayo sa ating pong YouTube channel, huwag ho nyo kaligtaan na mag-subscribe, mag-like ng ating video, mag-share ho ng ating video mga kaibigan, at ang pinaka-importante sa lahat na i-click ho ninyo ang ating pong notification bell, at nang sa ganun kayo po ay magiging aware sa lahat po ng ating pong mga bagong i-upload na video tutorial. So ito pong ating pong diagram mga kaibigan, ipapakita ko po sa inyo. So ito po mga kaibigan, unang-una gagawin natin is dapat alam natin mga kaibigan na yun pong atin pong mga UTP cable ay nakrimp ho natin base po sa standard color coding po nito pong RG45 po mga kaibigan. Ano? Bakit kailangan natin i-check to mga kaibigan? Kasi po mga kaibigan, mayroon ho tayong mga kaibigan dyan na hindi ho naniniwala na kung saan ay hindi ho nila sinusunod yung
standard color coding na straight through po mga kaibigan. Actually, meron pong dalawang straight through ng color coding. Pero ito yung atin pong pagbabasihan lang muna, ano? So yung iba kasi, gumagawa sila ng kanilang sariling coding mga kaibigan, color coding, na kung saan ay kung ititest ho natin, yun pong labas ho ng internet ay magiging limited na lamang po siya o magiging non-giga na lang po siya mga kaibigan, hanggang 100 Mbps lang po kayang dalhin. Kaya nga po, pag nag-crimp po tayo, halimbawa, kung tayo po ay marunong po mag-crimp po ng UTP cable, make sure mga kaibigan na nasunod ho natin yung pong color coding na standard po mga kaibigan ng RJ45. At nang sa ganun, ang atin pong UTP cable, ang labas po niyan is hanggang 1000 Mbps or magiging giga po yan mga kaibigan. Again mga kaibigan, ito po advice natin sa mga kaibigan natin na marunong pong mag-crimp. Pero yun pong mga kaibigan natin dyan na hindi po alam, ay pwede din naman po na gamitan ho ninyo ng tester at nang sa ganun malalaman ho ninyo kung ano po ang speed na labas po ng inyo pong mga UTP cable. Kung hindi po kayo naniniwala mga kaibigan, ay testing nyo po na gumawa po kayo ng sarili po ninyong color coding, wag ho ninyong sundin itong standard at doon po ninyo malalaman mga kaibigan na magiging limited lamang siya sa 100 Mbps yung labas po ng inyo pong internet gamit ang sarili po ninyong color coding po mga kaibigan, ano? So yan po yung una na dapat nating i-check po mga kaibigan. Pangalawa naman mga kaibigan ay dapat i-check natin yung atin pong internet speed, okay? Pwede po tayong gumamit mga kaibigan ng fast.com or kung ano man po ang gusto ho natin na gamitin para i-test ho natin yun pong internet speed ho natin. Halimbawa, meron po dito mga kaibigan na download na Mbps is 282. 56, okay? Napakalakas na po nito. At yung upload naman ay meron pong 269.67. So sa ganitong speed mga kaibigan, okay na okay po yung atin pong internet speed, ano? Lalong-lalo na kung mababa lang yung ping. Kung halimbawa naman po, dun po tayo nag-test sa mismong vendor ho natin, tapos na-test ho ninyo is 2 Mbps yung download, tapos yung upload naman is 2 Mbps, yung iba sasabihin agad na, aba, napakahina po ng atin pong internet. So magkaiba ho talaga maibigan kasi ililimit na po yan ng piso wifi ho natin. Itong klaseng internet speed po na ganito maibigan na umabot po ng 200 plus, ito po ay direct po doon sa internet natin ginagamit or doon po sa router mismo natin. Pero pagdadaan po yan ng piso wifi ay hanggang 2, 3, or 5, depende po yan sa limit o sa default po ng atin pong mga piso wifi po mga kaibigan. Okay? So napaka-importante na i-check din po natin yung ping ho natin. So ganitong ping mga kaibigan ay okay na okay po ito. Again mga kaibigan, i-check nyo po ang inyo pong mga piso wifi. Kung halimbawa na lamang sa download po natin, umabot po ng 5 Mbps yun pong download ng ating piso wifi. Pero kung sa upload natin mga kaibigan ay hindi po aabot ng 1 Mbps, yun po ay may problema ho talaga sa atin pong internet connection o sa piso wifi ho natin. Kasi dapat mga kaibigan, kung ano po yung download natin ay hindi po sila masyadong malayo doon sa upload ho natin. Again, kung ang download ho ninyo ay 2 Mbps tapos yung upload ninyo ay 0, malaking problema ho talaga yung inyo pong nararanasan. Kaya't nasasabi ho ninyo na higher specs naman po talaga yung aking pong piso wifi, pero bakit napakalag at napakahina? Kasi po maibigan, mababa po yung upload ng inyo pong mga piso wifi. Alam ko po na marami pong mga kaibigan natin dyan na hindi po nila alam na mag-check po ng kanilang pong internet speed. So dapat alam nyo po ito. Dapat alam nyo po yun pong download and upload po mga kaibigan. Huwag lamang po ang download ang titingnan ho ninyo. Kasi minsan tinitingnan lamang po ng ating mga kaibigan dyan ay yung download. Hindi na po nila chinecheck yung yung upload po mga kaibigan. Importante po mga kaibigan na hindi po magkalayuan po yan. So ano yung mga solusyon na atin pong ibabahagi sa inyong mga kaibigan? Ito po yun. Ito pong sa diagram ko po mga kaibigan. Ano? So ito po yung ating halimbawa. Ito po yung atin pong source ng ating internet. Okay? So, PLDT, Globe, kung ano man po ang source natin. Starlink, depende sa atin yan maibigan. Halimbawa, ito yung atin pong source ng ating internet. So, yung internet ho natin, ito pong mga modem na gamit ho nila, ay syempre, mga gigabit po yan. Aabot po yan ng 1,000 at lagpas po ng 1,000 Mbps ang kayang dalhin po ng mga modems na yan po, mga kaibigan. Ano? So, make sure mga kaibigan, na yun pong atin pong ginagamit na mga switch, ano?
Halimbawa na lamang po, gumagamit ho tayo ng switch kasi yan po kadalasan talaga yung atin pong ginagawa kapag meron ho tayong mga sariling internet kasi gagamitin natin to sa computer natin, piso wifi ho natin. So dapat i-consider ho natin ito mga kaibigan, yung pong switch ho natin na gagamitin. So kung gagamit ho kayo ng piso wifi po mga kaibigan, make sure na alam nyo po na giga ba ang piso wifi natin or non-giga po ba ito. Kasi dapat po mga kaibigan na yung switch na gamit natin ay dapat match po sila doon sa ginagamit natin na piso wifi. Halimbawa again, para maintindihan nun natin, kung gumagamit ho tayo ng switch hub na non-giga, dapat non-giga din po yung atin pong piso wifi mga kaibigan. Pero kung giga naman po yung atin pong piso wifi, ay dapat yung switch na gamit natin mga kaibigan ay giga din po yung atin pong gagamitin. Ito po binabahagi ko mga kaibigan sapagkat experience ko po ito. So again mga kaibigan, kung giga ang atin pong piso wifi, advisable ho talaga na yung pong switch natin gagamitin is giga din po mga kaibigan. Kung mararanasan nyo po na sobrang hina ho talaga ng atin pong mga piso wifi, ito pong isang tip ko, gawin nyo lamang po, wala naman pong mawawala. Kung gagana naman po, yun, magpasalamat ho tayo mga kaibigan, i-share ho ninyo ang video ho natin. Mararanasan po ito mga kaibigan, lalong-lalo na sa mga naka-MediaCon po. Yung pong mga marami pong piso wifi vendo. Kasi po yung ginagamit kasi nila from giga to non-giga, giga, then non-giga. Kasi dapat po maibigan kung ano yung ginamit natin sa una, dapat yun din po yung sa huli. Kapag tayo po ay naka-series po mga kaibigan. So ito po mga kaibigan, kung wala naman po kayong switch na ginagamit mga kaibigan, direct po yung atin pong router dun po sa atin pong piso wifi. Yun nga yung sinasabi ko. Tapos sobrang hina po mga kaibigan. Lagyan ho ninyo ng switch na non-giga. Kasi giga po yung piso wifi ho natin. So ngayon ang tanong, paano natin malalaman kung giga ba or non-giga yung atin pong piso wifi? Meron ho akong video nito mga kaibigan na makikita nyo po sa screen ho natin o sa description, at nang sa ganun ay malalaman nyo po kung ano po ang piso wifi na giga at saka non-giga po mga kaibigan. Again mga kaibigan ito po ay base lamang po sa experience ko at nararanasan ko po sa mga piso wifi ko, kaya binabahagi ko po sa inyo, baka kasi po hindi pa po ninyo alam. So ito pong dahilan mga kaibigan, kahit napakarami ho talagang umaangal, kahit ano na pong ginagawa ho nila, gumagamit na po ng mga anti-lag, mga gaming priority yung sinasabi nila. Pero yun nga, umaangal pa din sa kanila pong mga piso wifi. Again, bumili na po ng mga higher specs na piso wifi pero sobrang hina pa din. Bakit? Kasi po mga kaibigan, mismatch po yung kanilang pong ginagawa sa kanila pong connection, sa kanila pong internet. Kaya nagkaganon po mga kaibigan, yun pong mga piso wifi ho natin. Again mga kaibigan ito ay base lamang po sa aming experience. Ngayon mga kaibigan, kung kayo po ay baguhan pa lamang sa atin pong YouTube channel or matagal na po sa atin pong YouTube channel mga kaibigan, ay wag ho ninyong kaligtaan na i-share ho yung ating pong video. Mag-like naman po kayo at mag-subscribe din po mga kaibigan. At ang pinaka-importante nga po sa lahat ay click po ninyo ang notification bell at nang sa ganun ay kayo po ay magiging aware sa lahat po ng ating pong mga bagong video tutorial na atin pong i-upload. Again and again, magandang araw po sa ating lahat and God bless us all.